So welcome guys sa aking YouTube channel and for today's vlog, since approaching na tayo sa Holy Week, celebration ng ating Holy Week, we will discuss the holiday pay. So eto kasing paparating na Holy Week, meron tayong dalawang klaseng holiday. Regular holiday, yung sa March 28 and 29, and yung special non-working holiday ng March 30. So, unahin muna natin yung regular holiday, March 28 and 29 under Article 94 ng Labor Code. Kahit na hindi ka pumasok sa regular holiday, bayad ang iyong daily wage. Ang kaibahan nito sa special non-working holiday, March 30, kapag hindi ka pumasok, no work, no pay ang applicable. Ang holiday pay po ba ay applicable lamang sa mga regular employees? No. Applicable po ito sa regular employee, sa probationary employee, or sa mga empleyado na under agency. Applicable ba ang holiday pay sa retail and service establishments? Yes. Provided ang empleyado ng inyong retail or service establishment ay 10 pataas. 10 employees pataas. So, kung meron lamang kayong 1 to 9 employees, hindi po applicable ang holiday pay. Meron po bang mga klase ng empleyado na hindi entitled sa holiday pay? Yes. Managerial employees, members ng managerial staff, and field personnel. Sila po ay hindi na babayaran ng holiday pay. Ngayon, may kondisyon po ba para bayaran ang inyong regular holiday na employer? Yes. Halimbawa, holiday ng March 28. Regular holiday muna tayo ha. Dapat pumasok kayo ng araw or a day bago yung regular holiday. So, ibig sabihin, kung holiday ng Huwebes, dapat nakapasok kayo ng Wednesday. Or, kung hindi man kayo makapasok, dapat naka-leave kayo with pay para bayad yung inyong regular holiday ng Thursday. Eh, paano naman kung yung araw bago yung regular holiday ay nagkataon na rest day ng empleyado? Ibig bang sabihin, hindi na siya qualified? Qualified siya for regular holiday kung nakapasok siya sa araw bago yung kanyang scheduled rest day. So for example, yung regular holiday ngayong Thursday, Wednesday, rest day niya, scheduled rest day niya. Dapat Tuesday, pumasok siya para qualified siya for holiday pay ng regular holiday sa Huwebes. But what if hindi siya nakapasok ng Wednesday, hindi rin siya naka-leave with pay, and Thursday, regular holiday yun, entitled ba siya sa holiday pay kung hindi siya pumasok? The answer is no. Eh, paano yun magkasunod yung holiday? Thursday and Friday. Pagkatapos absent siya ng Wednesday, hindi niya rest day yun at hindi siya naka-leave with pay. Ang sabi ng rules implementing the labor code, hindi siya entitled sa holiday pay unless sa Thursday na regular holiday ay pumasok siya, then entitled siya sa holiday pay ng Friday. So kung dalawang magkasunod na regular holiday, gaya nitong Huwebes and Biyernes, dapat nakapasok ka ng Wednesday or naka-leave with pay ka ng Wednesday. Or kung scheduled rest day mo naman yung Wednesday, dapat pumasok ka ng Martes or naka-leave with pay ka ng Martes para entitled ka sa holiday pay ng dalawang araw. What if absent ka naman noong Wednesday? Okay? Entitled ka pa rin ba sa holiday pay? Wednesday absent ka, hindi ka naka-leave with pay ha? Hindi ka entitled sa holiday pay ng Huwebes. Eh, paano yung Friday na regular holiday din? Hindi ka entitled sa regular holiday pay ng Friday kung hindi ka pumasok ng Thursday. Okay? So, malinaw yon ha? Kung dalawang magkasunod yung holiday, gaya nitong paparating na Holy Week, dapat yung Wednesday or the day before the holiday, pumasok ka
or naka-leave with pay ka. Ngayon, kung rest day mo yon, dapat nung Tuesday, nakapasok ka or naka-leave with pay ka. Pero kung absent ka ng Wednesday, hindi ka entitled ng holiday pay ng Thursday. Hindi ka rin entitled ng holiday pay ng Friday. Pwera na lang kung pumasok ka sa Huwebes. Then, entitled ka sa holiday pay ng kasunod na regular holiday. Okay? Sana malinaw. Magkano ang holiday pay kapag regular holiday? 200% ng iyong basic wage. Yun ay kapag pumasok ka. Pero kapag hindi ka pumasok, 100% ng iyong basic wage ang babayaran ni employer. Para sa mga private school teachers, kasama yung mga faculty members ng private colleges and universities, hindi sila entitled sa holiday pay during semestral break. Pero entitled sila sa holiday pay sa holidays during Christmas vacation. Paano naman kung piece rate worker ka? Entitled ka rin ba sa holiday pay? Yes. Paano i-compute yung iyong daily wage? Ang pagbabasehan nila ay yung actual last 7 work days mo. Kung magkano yung kinita mo doon, i-average nila yon. Pero yung average na daily earnings nito ay hindi dapat bumaba sa basic minimum wage. Kung seasonal employee ka, seasonal worker, entitled ka ba sa holiday pay? Hindi ka entitled sa holiday pay during off-season na hindi ka nagtatrabaho. Ngayon, nabanggit natin kanina na hindi applicable ang holiday pay sa mga managerial employees o sa officers and members ng managerial staff, right? Pero, kung merong practice ang inyong employer, ang inyong kumpanya, o nakalagay sa inyong CBA na bayad ng holiday pay ang mga managers o members or officers ng managerial staff, then inaalaw ito. Okay? Kasi ang nakalagay lamang sa labor code, again, ay yung minimum, hindi dapat bumaba dito. Pero kung mas generous yung company and binabayaran niya or ibinibigay pa rin niya yung holiday pay sa mga managerial employees kahit na ang sabi ng labor code ay hindi na sila entitled dapat sa holiday pay, then allowed yon kasi out of generosity ng company. Okay. Pinagkaiba naman ng regular holiday sa special holiday, no work, no pay naman yung principle na applicable dito. So, nang ibig sabihin nito, kapag hindi ka pumasok, wala kang bayad. Okay. Sa regular holiday pay kasi, sa regular holiday, kahit na hindi ka pumasok, bayad ka pa rin, 100% ang iyong basic wage. Dito sa special, non-working holiday, no work, no pay. Kapag pumasok ka, additional 30% lang. Bakit kailangan nating i-stress yung special non-working holiday? Kasi merong 2 kinds ng special holiday. Merong special working holiday, which is wala lang, para lang siyang katumbas ng isang regular work day. At yung special non-working holiday na may additional 30% ng basic wage kung pumasok ka. So kung sa regular holiday, entitled na bayaran ang mga piece rate workers, dito sa special non-working holiday, hindi kasama ang mga piece rate workers or pakyaw workers, pakyawan. So, hindi applicable sa mga piece rate workers or pakyawan workers ang special non-working holiday pay. Ngayon, kahit na sinasabi natin na no work, no pay pa rin sa special non-working holiday, wala pa rin pumipigil sa mga kumpanya na bayaran yung kanilang empleyado ng buo. Kung out of their generosity, ay ganun yung kanilang policy o ganun yung ibinibigay nilang benepisyo sa kanilang mga empleyado, walang pumipigil sa kumpanya para gawin niyon. So para magkaroon kayo ng idea kung magkano ba yung dapat ninyong matanggap, kung may holiday pay or may special non-working holiday, magko-compute tayo. Ang gagamitin nating basihan ay yung 610 na minimum wage ng NCR. So halimbawa sa March 30, special non-working holiday, 30%, and ang iyong minimum wage ay 610, ang makukuha mo ay 793 pesos as holiday pay. Kung pumasok ka
Ngayon, paano kung holiday ng Sabado, nagkataon, rest day mo pa yon, pero pinapasok ka? Magkano yung magiging holiday pay mo? Special non-working holiday pay. Sa 610 na minimum wage, makakatanggap ka ng 915 pesos. Special non-working holiday, tumapat sa rest day mo, pumasok ka, 915 pesos on that day. Paano naman itong March 28, regular holiday, provided pumasok ka ng Wednesday, hindi ka pumasok ng Thursday, entitled ka lang sa 610. Paano kung pumasok ka ng Thursday, entitled ka ng 1,220? Paano kung nasaktong rest day mo itong Thursday, regular holiday? Kung pumasok ka, entitled ka sa 1,586 pesos. Regular day, pumasok ka, saktong natapat sa rest day mo, yung regular holiday na yon, 1,586 pesos. So, yun lamang regarding sa holiday pay, and enjoy your long weekend.